ika-4 na top-performing schools sa Civil Engineering Boards. Hinirang na ika-4 na top-performing school ang UST sa Civil Engineering Board exams matapos magtala ng 85.98% na passing rate. 184 mula sa 240 na Tomasinong kumuha ng pagsusulit ang pumasa sa eksaminasyon. Mahigit 700 na mag-aaral dumalo sa Adonai 2016. Mahigit 700 na mga mag-aaral mula sa mga institusyon na nasa ilalim ng pamamalakad ng mga Dominikano sa bansa ang dumalo sa Adonai 2016 Vigil sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila noong ika-12 hanggang 13 ng Nobyembre. Hinikayat ni Richard Pascuquin, pinuno ng UST Center for Campus Ministry, ang mga dumalo na pairalin ng katotohanan sa kabila ng paglaganap ng kultura ng panlilinlang. Tigers sumadsad sa huling pwesto. Dinanas ng UST Growling Tigers ang pinakamalala nilang taon matapos sumadsad sa huling pwesto sa UAAP Season 79 Men's Basketball Tournament. Tinapos ng Tigers ang Season 79 hawak ang 3-11 na kartada para sa ika-8 pwesto nang sila ay tinalo ng Ateneo de Manila University noong linggo sa Mall of Asia Arena. Habag ni Cristo na natili matapos ang pagsasara ng Jubilee Year. Pinayuhan ni Arzobispo Emeritus Gaudencio Rosales ang mga deboto na ituloy ang kawang gawa sa kabila ng pagsasara ng Jubilee Doors ng Manila Cathedral sa Intramuros noong ika-13 ng Nobyembre. Nag-umpisa ang Jubilee Year of Mercy noong ika-8 ng Desyembre noong nakaraang taon at matatapos sa ika-20 ng Nobyembre ngayong taon sa pamamagitan ng pagsasara ng The Holy Door ng St. Peter's Basilica sa Roma. Mga Tomasino, hinikayat na pahalagahan ang mega-diversity ng Pilipinas. Nanawagan ng isang tagapagsalita mula sa isang local nature conservation group sa mga kabataan na protektahan ng mega-diversity ng bansa at pangalagaan ng kalikasan sa isang symposium na ginanap sa UST Seminary Gym noong ika-14 ng Nobyembre. Hinikayat ni Louis Ignacio ng Haribon Foundation ng mga kabataan na panatilihin ang kalinisan ng kalikasan dahil isa ang Pilipinas sa natitirang 17 mga bansa na mayroong mayamang biodiversity.